Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos, gayon tayo kanyang tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan. Itaas natin ang ating mga panalangin, ang ating mga intensyon sa ating Ama sa Langit, sa tulong at panalangin ng Mahal na Birheng Maria. Upang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ng mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw ng paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salusanong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot itong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ay nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo ulit. At sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang patangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak natutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipunin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat
katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo na po ang lahat. Kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangalunya, ukay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. At kanyang sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Gandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ano daw po ang pagkakaiba ng makasalanan, katulad ng binabanggit sa Ebanghelyo, at ng isang nagpapakataas? Ang makasalanan ay merong kakayahan na magpakababa at aminin ang kanyang kasalanan, katulad ng isang publikano sa ating binasang Ebanghelyo. Ang publikano po ang isa sa mga kinasusuklamang tao nung panahong una. Sila yung tax collector. Kung bakit ang tingin ng kanilang mga kababayan, sila ay makasalanan,
sapagkat sila'y nagpapaalipin sa Imperyo Romano at sa kanilang paniningil ng buwis, kanilang pinapatungan ang buwis na itinakda ng imperyo, kaya pwede lang samantalahin ang kanyang kapangyarihan sa kanilang advantahe o advantage at sa disadvantage naman ng kanilang mga kababayan. Kaya galit sa kanila ang kanilang kapwa Hudiyo at sila'y tinuturing na makasalanan. Pero sa ating binasang ebanghelyo, ating pong napakinggan ng isang publikano, ng isang tax collector na pumasok sa templo at hindi siya makatingin sa langit sapagkat alam niya siya'y makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Yun yung kababaan ng loob. Yung alam mong ikaw ay nagkamali, pero inaamin mo ang iyong kamalian at humihingi ka ng patawad at pagtatama mula sa Diyos. Samantalang itong isang Pariseyo na ang turing sa sarili ay magaling, ang turing sa sarili ay siya ang pinakang dapat kilalanin, ang kaniyang daladala sa kanyang pagpasok sa templo, hindi ang kanyang kababaan ng loob, kung hindi ang kanyang pagmamalaki. Kung tutuusin, siya naman ay naghanay lamang sa Diyos ng kanyang mga ginagawa, na tila ba sinasabi na siya ay magaling. Kapag pumasok sa isipan at puso ng tao na siya ay magaling, ibig sabihin, hindi niya kailangan ng Diyos sa kanyang buhay. At tila yun ang ginawa ng Pariseyo. Naghanay ng kanyang kagalingan at ng lait ng kanyang kapwa, katulad ng kanyang pagtingin na mababa sa isang publikano. Pero sabi doon, ang kinalugdan ng Diyos ay yung isang makasalanan, sapagkat ipinakita niya ang kanyang kaliitan sa harapan ng Diyos. Ito po yung pagkakaiba ng dalawa. Yung makasalanan, meron siyang kababaan ng loob. Yung Pariseyo, meron siyang kataasan, meron siyang pride. Kapag umiral ay ang pansariling kagustuhan at sariling kataasan, nawawala sa atin ang kababaan ng kalooban. At ang kawalan ng kalooban, ang karaniwang nagdadala sa atin sa kasalanan. Kaya nga po ang kataasan o ang pride, ang isa sa itinuturing at kauna-unahan sa 7 capital sins o kasalanang kapital. Kaya tinawag na capital sin sapagkat ito ang pinanggagalingan ng iba pa ring mga kasalanan. Kaya ngayon pong panahon ng Kwaresma, ang panawagan sa atin ay magpakababa. At ang isang pagpapakita ng kababaan ng kalooban ay aminin ang ating kamalian, ang ating kasalanan, lumapit sa sakramento ng kumpisal, makipagkasundo sa Diyos, at nang sa ating pagpasok sa ating simbahan, taglay ang kalinisan ng kalooban. Inatanggap natin na tayo nagkakamali at humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Nawa sa ating pagpasok sa simbahan, hindi natin daladala ang ating kayabangan, ang ating kataasan, ang ating pagmamalaki. Sapagkat anyway, sa Diyos, wala kang maipagyayabang, wala tayong maipagmamalaki, sapagkat ang lahat ay galing sa Diyos. Ang tanging madadala natin ay ang ating kawalan at ang ating kaliitan na siyang kalulugdan ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, taglay ang pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humarap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa kahilingang ito ang ating tugon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. panalangin. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tinutunghayan mo ang aming puso at nakikita mo ang aming pangailangan. Pagkaloob mo dahil sa iyong habag, ang hinihiling namin sa aming panalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng banal. Ang maraming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong kinalulugod sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At samayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung may kapal na lang iyong pangalan, panalang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay, kadakilaan, kinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, nakiramay sa lahat. Magsilhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ang Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, may pag-ahasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kay sana mga apostol, ni San Fernando at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Taglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami
bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Ngayon at magpakailan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, salamat mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Awa ka sa amin, awa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod na po ang lahat. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalong lagi sa banal na paikinabang, mapangatawa-nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagkasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa patitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na kay pamayan siya sa amin, inakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Pinupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa, pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo, ng kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloobang Espiritu Santo, na patuloy na gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan. At para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa synodality na nagbukas sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong paikisangkot at pinasiglang pag-imisyon, maraming salamat. Dinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang mapag-alab sa amin ang iyong Espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus, na nagturo sa aming maglakbay na magkakaakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan, sa pamamagitan din ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at inaanyayahan po dito sa unahan ang may kaarawan, anniversary ng kasal, pupunta na ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Pati na rin po ang may mga religious articles para po sa panalangin at bendisyon. Ama naming pagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ang mabuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, sa ilalim sa pagsusulit at sa iba't ibang pangailangan, pagkalooban sila mas mahaba, makahulugang buhay. Mabuting kalusugan o payapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan, basbasan mo rin ang kalanggaway at adikain upang iti matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang kalat mga mahal sa buhay, higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga pagtahak sa kabanalan sa paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin sila. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang ating pagdiriwang, mayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salve Regina,